Hello mga gwapo, mga gwapa, nandito na naman sa 33 pa rin. Tungkulin ng bawat isa. Tandaan natin to. Nasa 10. Tungkulin ng bawat isa. Sinabi sa akin ni Yahweh tao, sabihin mo sa mga Israelita ang inuulit-ulit nilang sila'y nagumuna sa kasamaan. Kaya hindi na sila mabubuhay. Sabihin mo, ipinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi natutuwa na ang sino may mamamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong say magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Unawaan nyo yun? Magbagong buhay para hindi mamamatay sa kasamaan. Unawaan nyo yun? Tao. Sabihin mo rin sa iyong mga kababayan na ang dating kabutihan ng matuwid ay hindi makapagliligtas sa kanila. Ang dating kabutihan ng matuwid ay hindi makapagliligtas sa kanila kung magpakasama sila kung ang masama ay nagpakabuti. Hindi siya parurusahan. Ngunit kung ang mabuti ay magpakasama, parurusahan siya. Ang mabuti magpakasama, parurusahan siya. Nawaan niyo yun? Sinabi ko nga na ang matuwid ay mabubuhay, ngunit kapag nanghawak siya sa kanyang kabutihan at nagpakasama, mawawalan ng kabuluhan ang kanyang kabutihan. Mamamatay siya sa kasamaang kanyang ginawa. Unawa nyo? Mamamatay siya sa kasamaang kanyang ginawa. Tungkol sa masama, sinabi kong siya ay mamamatay. Gayunman, kapag tinalikdan niya ang kasamaan at nagbagong buhay siya, tumupad sa kanyang pangako, isinasauli ang kanyang mga ninakaw, sumunod sa mga tuntunin ng buhay, at hindi gumagawa ng anumang kasamaan, siya ay mabubuhay. Malinaw ba yun? Tumupad sa kanyang pangako, isinasauli ang kanyang mga ninakaw. Kung ikay magnanakaw, kung ikay nagkasala, humingi ka ng tawad, at kung ano-ano pa ang mga ginawa mong pagkakamali. Nangungurap ka ba? Nangangalunya ka ba? Yun yung mga example na yun. Humingi ka ng patawad doon sa pinagkakasalanan mo. Tingnan mo. Tungkol sa masama, sinabi kong siya ay mamatay. Gayunman, kapag tinalikdan niya, tumupad sa kanyang pangako. Isinasauli ang kanyang mga ninakaw, o kaya kanyang mga kinukurap, o kaya kanyang ginawang pangangalunya, at nangako siya na magbago. Anong sagot dito ng Panginoon? Kanyang pangako, isinasauli ang kanyang mga ninakaw, sumunod sa mga tuntunin ng buhay, ay hindi na gumagawa ng mga kasamaan, ng anumang kasamaan. Tapos hindi na siya gumagawa ng kasamaan, siya ay mabubuhay o magbago. Isinauli yung mga ninakaw niya, humingi siya ng patawad, nagsisi na siya, lahat ng ginawa niya nagbago talaga siya, di ba? Nagpalit na siya ng kanyang kasuutan. Yun. Ninakaw, sumunod sa mga tuntunin ng buhay, at hindi na gumagawa ng anumang kasamaan. Pag hindi ka na gumagawa ng anumang kasamaan hanggang sa pagdating ng Panginoon, hanggang sa katapusan, hanggang sa wakas, hindi na siya gumagawa ng kasamaan, ay di mabubuhay siya. Yan ang pangako ng Panginoon, mabubuhay. Siya ay mabubuhay. Hindi na alalahanin ang dati niyang kasamaan, at dahil sa kanyang pagpapakabuti, mabubuhay siya.
Kasi nagpakabuti na siya, nagbago na siya, nagsisi na siya. Sinauli niya yung mga ninakaw niya, sinauli niya yung lahat ng mga ginawa niyang pagkakamali. Humingi siya ng kapatawaran doon sa mga ginawa niyang pagkakamali, doon sa pinagkakagawan niya ng kasalanan. Kasalanan man yan, o ninakawan, o kung ano-anong ginagawa niya doon. Hindi na alalahanin. Tingnan mo, pakinggan nyo. Hindi na alalahanin ang dati niyang kasamaan. At dahil sa kanyang pagpapakabuti, mabuhay siya. Mabubuhay siya ng tuloy-tuloy hanggang wakas. So, yan lang. Hindi na alalahanin. Tandaan natin, hindi na alalahanin ang mga dating niyang mga kasalanan. Tao, sinasabi ng inyong mga kababayan na hindi makatarungan ang ginagawa ko gayong ang pamumuhay nila ang hindi tama. Ito, ang linaw-linaw. Tapos, sabihan natin ang Panginoon hindi makatarungan ang kanyang mga ginawa. Samantalang ang ating mga pamumuhay talaga ay hindi kaaya-aya. Hindi talaga kaaya-aya. Pumapatay ka, nagnakaw ka, nagsusugal ka, nangangalunya ka, nanluloko ka ng kapwa, sisinungaling ka. Diba? Ang dami-daming mga example ang Panginoon, tapos nag-evolve na ngayon. Tingnan mo. Tapos sabihin natin nun, hindi makatarungan ang Panginoon. Tayo ang nagbabaluktot sa ating mga maling katwiran. Ang Panginoon ay, tingnan mo, tama na lahat ang ginagawa ng Panginoon para sa atin. Tapos sabihin, hindi makatarungan ng Panginoon. Makatarungan ng Panginoon. Pinagbigyan nga niya tayo magbago, pero hindi naman tayo nagbabago. Patuloy pa tayong nagkakasala. Lalo na ngayon, dami-dami nating mga kasalanan. Tingnan. Tao, sinabi ng inyong mga kababayan na hindi makatarungan ang ginagawa ko, gayong ang pamumuhay nila ang hindi tama. Ang pamumuhay natin ay hindi tama. Dahil hindi tayo sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Ang sinusunod natin ay ang kautusan ng mundo. Mga kautusan ng tao. Tayong mga tao, ang sinusunod natin, yung namamahala sa atin, yan ang sinusunod natin. Pinapasunod sa atin. Ikaw, ano sinusunod mo? Ang sarili mong tuntunin, hindi yung tuntunin ng Panginoon. Maganda yung layunin ng Panginoon para sa atin, tapos pinabaluktot natin, tapos sabihin natin, ang Panginoon hindi makatarungan, tayo ang hindi makatarungan. Tandaan natin yan, tayong lahat ay hindi makatarungan. Pero andun sa mababait since birth, diba? Ewan kung may ganun pa ngayon. Kung hindi sila nalinlang, tayo lahat nalilinlang pag dilat natin, linlang na tayo, diba? Karoon na tayo ng unawa, dandan tayong nalilinlang sa mundo. Mamamatay ang matuwid na magpakasama. Tandaan natin, ang matuwid na nagpakasama, mamamatay. Ang matuwid ay ang masama na nagbalik loob sa Panginoon, nagsisi, at kailanman di na nagbalik sa kasamaan, siya'y mabubuhay. Kahit balik na rin mo, siya'y mabubuhay. Yung pangako ng Panginoon, mabubuhay siya. Pag sinauli niya yung mga ninakaw niya, hindi na siya gumawa ng panluloko, pangangalunya, panghahalay, pangingidnap, pangungurap, at kung ano-ano pa, maraming klaseng mga kasamaan kasi sa mundo. Diba? Siya'y mabubuhay pag nagbago na siya ng lubos-lubusan. Taos puso na yung pagbabago niya. Ay, nakasulat naman dito. Ngunit ang masamang magbagong buhay at gumawa ng mabuti ay mabubuhay. Tingnan mo, ang masama na gumawa ng mabuti ay mabubuhay. Gayon man, sinasabi ninyong hindi matuwid ang aking ginagawa. Mga Israelita, hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga gawa. Mga Israelita daw. Kahit sino pa man yan, tayo lahat ito. Israelita lang itong nabanggit dito kasi mga karamihan dati siguro
Sila lang yung mga tao noon. O mga Israelita ngayon, halo-halo na tayo, di ba? Kaya ang mga ano to, pangkalahatan, nakasulat ngayon doon sa bagong, doon sa Exodus, pangkalahatan, panghabang buhay yung mga ano doon, tuntunin. Nakasulat talaga yon doon. Magpakailanman, tapos pinarating naman sa akin ngayon, nasa bagong ano na tayo ngayon, di, ito pa rin yung kautusan ng Panginoon. Hindi nga lang natin nalalaman ng lubos-lubusan. Kaya kailangan talaga nating ipaliwanag to ng mabuti. O tingnan mo, gayon may sinasabi ninyong hindi matuwid ang aking ginagawa, mga Israelita. Hahatulan ko kayo ayon sa inyong mga gawa. Bawat isa sa atin, hahatulan tayo ng Panginoon ayon sa ating mga ginagawa. Kung halimbawa tayo nagnakaw, tayo nangre-rape, o tayo nangangalunya, tayo nangungurap, tapos hindi tayo nagbago, hindi tayo nagsisi, hindi tayo nagbalik loob sa Panginoon, hindi tayo nagbagong nagbihis ba, kumbaga nagbihis ng bagong kasuotan. Yung ibig sabihin nun, nagbago ka na talaga. Pag nagbago ka at sumunod ka sa kautusan ng Panginoon at hindi ka na umulit-ulit, kasi yung iba nga paulit-ulit yung pagkakasala, nangre-rape, nangahalay, nagnanakaw, paulit-ulit, walang ginawa kundi paulit-ulit, gumagawa ng hindi kautusan ng Panginoon, sinusunod natin yon. Kaya nahihirapan siyang magbagong buhay dahil para kumbaga sa nakatanim na sa kanyang isip at puso yun. Nahihirapan siya ngayong itakwil yun. Kaya dapat talaga magbagong buhay tayo, magbalik loob sa Panginoon, magsisi tayo ng tao sa puso dahil talagang nag-uugat na yung mga gawaing mga kasamaan sa atin. Bawat isa ang dami sa isang tao, kung ano-anong mga ginagawa niyang kasamaan. Andyan yung pangre-rape, pagnanakaw, pangmura, panluloko, pagsisinungaling, sama-sama na lahat. Kumbaga, nasa kanya na lahat yung pag-uugali ng kasamaan na kumbaga sa pinakyaw niya yung lahat ng kasamaan na sa kanya na. Tapos pagtaos sa puso tayo, magbalik loob sa Panginoon, patatawarin niya tayo. Sabi niya nga dito, hindi na alalahanin ang dati niyang kasamaan kung magbago siya. Kung magbago ka, magbago tayo. Tayong lahat magbago. Baguhin na nga natin ang lahat ng ating nandito naman yung kasulatan. Ito ang ating gayahin lahat. Itama na natin ang lahat. Mas mabuti pa. Yung mga namumuno, sila ang dapat magbago ng kung ano ang mga nararapat nating sundin. Nasa sa kanila yon. Kung ano namumuno natin, kurap, magnanakaw, mamamatay tao, ay tas palihim na ginagawa, hindi natin alam. Iba-iba kasi ang ng talent ng bawat isa sa atin, iba-iba. Iba-iba rin yung kaloob ng Panginoon sa atin. Yung lahat ng kasamaan na sa atin pakyaw na natin lahat, ay di, ganon nga tayo, tapos hindi tayo nagsisisi. Tandaan natin, pag nagsisi tayo at nagbago, hindi na alalahanin ng Panginoon ang dati nating kasamaan. Kasi nagbago na tayo binago na tayo, tapos nakatanggap ka pa ng ng mabuting espiritu at bagong espiritu at bagong puso, di iukit na lahat, ipinta na doon lahat, di bago ka na at hindi ka na mawala na lahat yung mga kasamaan sa buhay mo. Kung magbago ka nga, kung hindi, wala. Nasa sa atin pa rin yun. Kung iwaksi natin ang lahat ng kasamaan, erase lahat. Sa dami ng kasamaan natin, kumbaga pinakyaw mo na ang lahat ng kasamaan. Kung okay lang, kung ilan lang, yung iba, kompletos, ricados, ang lahat ng kasamaan, pinakyaw na niya. Tapos hindi siya nagbago. Mamamatay talaga siya sa kanyang kasamaan.
Pero pag nagbago ka, o nga dito nakasulat, oh. Tapos nagbago ka, tapos bigla ka na namang bumalik, wala ka ng pag-asa. Wala ka ng pag-asa doon. Dahil isang beses ka lang dapat mag-ano, tapos ayan, oh. Ang espiritong ibiyaya sa atin ng Panginoon, isang beses lang din, isa lang, 'di ba? Kaya kailangan pag nagbago tayo, tuloy-tuloy, hindi na paulit-ulit. At paulit-ulit ka rin pinapatay, 'di ba? Pag nagkasama ka, paulit-ulit kang hindi nagbago. Imbis kayo nagbago na, yung iba kasi ganyan ang ginagawa eh. Nananalangin, oh, pinupuno ang ano ng templo ng Panginoon, yung ano ng